So ngayon, isa sa mga first videos ko to about sa PC, no? So, quick background lang, no? 2014 pa ako nagbe-build ng PC, pero parang last na build ko ng PC 2015. Tapos ngayon 2023 nagka-PC ako. Pero build na sa akin yan, so ito yung magiging first time ko mag-build ulit ng PC. Pero ngayon 2024, first time ko mag-build ng PC and bumili na ako ng mga parts, mga brand new na parts kasi gusto ko din ng mga warranty. So, pinakaunang titignan po natin ngayon, ang pinakaunang unboxing ko today, putang ina, my very first legit unboxing today is itong ang Gigabyte B550M DS3H. So, itong B50, kaya ako kinuha yung B50 kasi meron siyang support sa mga new Ryzen 3, even though na may Ryzen Zen 4 na. Ito yung mga Ryzen Zen 3. And other than PCI 4, other than M.2, gusto ko kasi meron smart access memory or resizable bar para sa aking graphics card na RX 6800. Hindi pala, non-XT pala. So RX 6800. So tara, buksan nga po natin itong Gigabyte. And the reason kung bakit gusto ko din itong Gigabyte, kasi Gigabyte din ito eh. Ito yung pinakauna kong binili. So gusto ko na lang lahat Gigabyte. Kahit may exploding Gigabyte na PSU. Pero hindi to exploding one, kaya okay lang na binili ko yan. So tara, buksan po natin to, no? So may kita nyo, Philippines 3 years warranty yan, no? 3 years warranty. I-ano lang yan, no? What I call this, i-register na lang yung product. So check po natin yung box. So ito nga, gigabit Ethernet, dalawang M.2. Tapos ito nga ang gusto ko dito is yung VRM niya ay naka 6+8 and meron siyang what I call this, meron siyang heatsink, which is yun yung pinakamura na motherboard na may heatsink na mabibili nyo. And nga pala, PCI 4 pala din itong SSD, pati PCI 4 din yung graphics card, which is PCIe 4 din yung aking graphics card. So tara, buksan na natin. Tada! So ito yung pinamakuha natin, SATA, typical. So, ito siya sabi ko sa inyo, no, yung what we call this, yung heatsink para sa ating VRM. So, ayan, i-pull out muna natin sa dito, no. So, ayan, huwag kang mahulog, no. So, I/O shield, very typical, and the manual. So, ang ilalagay ko na lang sa aking, what we call this, ilalagay ko na lang sa aking sticks of memory is A1 and B1, no? So ito na. So ito na. So yung motherboard box ang isa mga pwede nyong ilagay na ano, no? So ayan mga kamappers, no? So AM4 4 sticks. Hindi pa siya yung bagong proprietary, pero okay lang. 8-pin, which is good. Pero, explain ko sa inyo kung bakit hindi na din natin kailangan yan. Pero good na yan. Tapos Gen 4, and then Gen 4. Pero ito, Gen 3 na ata itong dalawa eh. Gen 3 na itong dalawa. Pero anyway, Gen 4 pa rin yan. Tapos, tingnan natin yung I/O niya. Ay, sorry. Oh my God! Buti madami palang ano. Madami palang USB 3. Thank God. Mas maganda kasi kapag USB 3 kaysa USB USB 2.0. And okay lang na walang USB-C dito kasi sa Pilipinas hindi pa naman nagkaka USB-C or hindi pa naman parang sobrang sikat ng USB-C. More like USB to USB A or USB 2.0 to USB-C ang madalas sa mga phones, let's say. Pero ito nga, no, meron na tayong heatsink. Kasi kapag walang heatsink, yung motherboard pwede mabawasan ng buhay. I know yung mga VRM, itong maliliit, yung mga VRM, I know na design sila na hanggang 120 degrees Celsius na running time. Pero mas maganda pa rin to, as much as possible, keep it low. So yun lang po sa motherboard unboxing. Thank you for watching.